Buhay na buhay ang ating Diyos sa ating mga buhay. Amen. Hindi lang sa araw na to, ngunit every day of our lives, naroroon po ang kanyang pag-ibig, ang kanyang katapatan sa bawat isa. So bago po tayo magsimula, tayo po lahat ay manguna po sa panalangin at samahan niyo po ako sa umagang ito. Hallelujah, Lord. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan. For your grace and mercy, O Lord, that are always new every day of our lives. Maraming salamat, O Lord, sa iyong katapatan, sa panibagong buhay na ipinagkaloob niyo po sa aming lahat. Sa paggising po namin sa umagang ito, naroroon, Panginoon, ang iyong kabutihan. Nakita namin, Lord, ang pagkilos mo sa aming mga buhay. Kaya naman, Ama, sa mga nagdaang araw, mga nagdaang linggo, kami po ay nagpapasalamat sa pagsama niyo po sa amin, O Lord, sa pang-araw-araw namin, Lord, na mga pangailangan. You meet us, Lord, in every day of our needs, O God. Maraming salamat, O Lord, sa patuloy mong pagpapala sa bawat isa, sa maayos na kalusugan, sa maayos, Lord, na pamilya, sa aming mga trabaho, Panginoon. Maraming salamat sa mga biyayang ito na patuloy niyo pong pinagkakaloob sa bawat isa. At Lord, bago po kami mag-umpisa sa iyong banal na gawain, and as we remember and we reflect the resurrection day of our Lord Jesus Christ, so umagang ito, Panginoon, kami po ay humihingi ng kapatawaran and we humble ourselves before you, O God. We ask, Lord, for forgiveness for all the sins that we have done against you, sa mga bahagay na nagawa po namin na sinasadya man or hindi, Panginoon. Sa mga pagkakataon na nagkamaling aming puso, mga maling naging motibo ng aming mga isipan, Panginoon, sa lahat ng karumihan na aming nagawa, Panginoon, patawarin niyo po ang bawat isa sa mga kahinaang ito. At we ask that the Lord Jesus, His blood cover all the sins, O God, upang maging katanggap-tanggap at mainam ang paglapit namin sa iyo sa umagang ito. Maraming salamat, Panginoon, sa mga kapatawaran na ito. Maraming salamat, O Lord, sa paglilinis mo sa bawat isa. Dalangin namin, O Lord, sa umagang ito, ikaw po ang mapapurihan, ikaw po ang maitaas. Ikaw, Lord, ang higit na maidakila sa buhay namin, O God, at sa lugar na ito, sa banal mong tahanan. We ask, O God, sa pastor na magbibigay ng salita mo through our pastor, Lord God, Pastor Archie, may you, Lord, give him the wisdom and the knowledge that comes from you, O God, the courage and the boldness na kasanyang mga sasabing salita. May it be seasoned with salt and grace, Panginoon, na magbibigay sa amin ng kalakasan, na encouragement, and ng comfort, O God, na sa buhay Kristiyano, Panginoon, naroroon ang iyong pag-iingat sa bawat isa at gabayan niyo po kami, Panginoon, na magawa namin to sa aming mga buhay. At sa lahat, Panginoon, na nagbigay ng oras at panahon, ikaw po ang magbalik ng mga pagpapalang ito, pagpapalang spiritual, pagpapalang physical sa aming mga buhay, Panginoon. Kaya naman muli, Ama, binabalik po namin sa inyo lahat ng mga papuri at pagsamba sa pangalan mo, Jesus, na aming Diyos at tagapagligtas. Amen and amen. Sa atin pong pag-aawitan, tayo pong lahat ay magbatian po at magkamayan po tayo sa bawat isa. Purihin po natin ang ating Diyos. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way from the earth to the cross. My debt you paid, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, we lift your name on high and praise you, O God, in this morning.
Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross. My debt can pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross. My debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. We praise you, Lord Jesus. We lift you up in this place, oh God. Napakabuti mo, Panginoon. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross. My debt you paid, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross. My debt you paid, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. We thank you, Father God, and we praise you, O Lord. Patuloy, Panginoon, na kami po ay lumalapit at binibigyan ka namin ng mga papuri at pagsamba sa umagang ito. Sabi mo po sa iyong salita in John 15, there's no greater love than this, that a man would give his life for his friends, O God. At kami, Panginoon, ang mga kaibigan mo, Panginoon. Simula nang kami ay tumanggap sa iyo, and we declare in our hearts that you are our Lord and Jesus Christ, our Savior. Maraming salamat, Panginoon, sa pagtubos sa amin. Dahil sa iyo, O Lord, nagkaroon kami ng kaligtasan. Dahil sa ginawa mo, Lord God, in the cross of Calvary 2,000 years ago. Maraming salamat sa iyong pag-ibig, O Lord, sa aming mga buhay. You love me when I was so unlovely. You sought me when I was lost. You showed me how much you really love me when you bought me at the highest cost. And we sing, There's no greater love than this. Hallelujah. There's no greater love than this, that a man would give his life for a friend.
that a man would give his life. You have paid the precious price for me. You chose me when I was so unworthy. You cleansed me with your own blood, and you clothed me in righteousness and mercy, and you crown me with your steadfast love. There's no greater love than this. There's no greater love than this, that a man would give his life for a friend. There's no higher sacrifice that a man would give his life. You have paid the precious price for me. You have paid the precious price for me. Jesus paid the precious price for me. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. We praise you, Lord Jesus Christ. We glorify your name. Maraming salamat, Panginoon. We give our offering of thanks to you, God. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man, you were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what your worth. Crucified, laid behind a stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all powers, above all kings, above all
You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and pleasures of the earth. There's no way to measure what you're worth. Crucified, laid behind a stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose, trampled on and crowned. You took the fall and thought of me above all. Crucified, laid behind a stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose, trampled on and crowned. You took the fall and thought of me above all. Crucified, laid behind a stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose, trampled on and ground. You took the fall and thought of me above all. Like a rose trampled on the ground, you took the fall and thought of me above all. We praise you, O Lord. We give back all the glory and the honor to your holy name, Jesus. Amen and amen. Makakaupo na po ang bawat isa. And we request po to put your phones in silent mode or put it on mute para po walang disturbance sa ating pakikinig ng salita ng Diyos. At sa umagang ito, tinatawagan ko na po si Pastor Archie for the preaching of the Word of God. Po natin ang Panginoong Diyos. Hallelujah. Praise God. Today we are celebrating the resurrection of the Lord Jesus Christ. Sineselebra natin, although wala pong specific na date kung kailan po siya muling nabuhay, pero tayo po ay nagpapasalamat kasi dahil sa binigay po sa ating kaligtasan na ito, we have accepted the gospel. We have embraced the gospel. Ang pinakamahalaga po sa preaching, yung magandang balita. Magpasalamat po tayo sa Diyos kung dito po sa harapan ng pulpito, pinipreach ang good news. Pinipreach po ang magandang balita. Kasi naroroon pong kaligtasan ng bawat isa. Sabi po ng 1 Corinthians, dun po sa chapter 1 verse 18, for the word of the cross, is foolishness for those who will perish. But for those who will be saved, it is the power of God unto salvation. Kaya ang salita po ng Diyos, makapangyarihan. Ang salitang pinangahawakan natin, tinuturo po natin is the gospel, magandang balita. Yun po yung inaakap natin, yun po ang kaligtasan, yun po naghahatid po ng magandang balita. Kaya po sa ating preaching ngayon, pinamagatan po natin, nandun pa rin po yung theme ng pagtungo, tungo sa buhay na walang hanggan. Hallelujah. Tungo po sa buhay na walang hanggan. Bakit mahalaga po ang pagtungo po
dun po sa buhay na walang hanggan. It's all about the gospel of the Lord Jesus Christ. Naroroon po yung itinuturo sa atin ng ating Panginoong Diyos. And the gospel is direct. Naririto po ang salita ng Diyos, especially when you read 1 Corinthians chapter 15 verse 1 to 2. Pero for context, pwede po nating basahin hanggang 12, no, para makita natin. Dito po sa unang Korinto 15:1 hanggang 2, merong pinapaalala ang Diyos po rito, especially with the resurrection of the Christ. Na 4 na bagay na dapat natin pong panghawakan bilang mananampalataya po ng salita ng Diyos. Sabi ni Pablo in the Church of the Corinthians, dito sa unang Korinto 15:1 hanggang 2, mga kapatid, ngayon ipinapaalaala ko sa inyo ang magandang balita na ipinangaral. Sabi nga ho natin, ipinangaral. Mahalaga po, ipinangangaral, yun pong gospel. Yun pong magandang balita. Kaya po, pag nakakita kayo ng church na ang pastor po nagpipreach ng good news, ina-address ang kasalanan at tinuturo hong talikuran natin ang kasalanan, huwag nyo nang pakawalan po yung church na yon. At kung may nakita kayo ng church, ang lahat ng pinipreach ng pastor, yayaman kayo, o kaya gaganda kalusugan ninyo, o kaya ang lahat ng ma-experience nyo, puro magagandang bagay po, be wary of those pastors. Kasi dito po, pinapaalala po sa atin na ang tama pong pagtuturo is based on God's gospel. Mga kapatid, ngayon ipinapaalaala ko sa inyo ang magandang balita na ipinangaral ko sa inyo. Sabi nga ho natin, ipinangaral. Tingnan nyo ho, no? Pinapaalaala ni Pablo. Na ano po yung pinapaalala po niya? Meron po tayong ipinangaral. Ano yung pinangangaral niya? Yung magandang balita. Ang sabi po dito, iyan ang magandang balita na inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya. Sabi nga ho natin, tinanggap. Meron pong nagpaalala, meron pong nangaral, at pagkatapos ng pangangaral, tinanggap natin. Tinanggap niyo ho ba magandang balita? Can we say amen? Tinanggap natin. Kaya nga meron tayong kaligtasan. It's all about the gospel. Diyan po sa labas makikita nyo may mga prosesyon. But that is not the gospel. Hindi po yun yung magandang balita. Marami pong tao nung Sabado de Gloria, nung Biyernes Santo ho, nagpenitensya po sila. But that is not the gospel. Jesus Christ died once and for all. Minsan lang namatay si Kristo at ang lahat ng nanampalataya sa Kanya niligtas na ho. Hindi nyo na ho kailangang ulit-ulitin pa magpenitensya o kaya ulit-ulitin pa na kayo magprosesyon. That is not the gospel. Ang sabi dito po ni Pablo, ipinapaalaala ko sa inyo magandang balita na ipinangaral ko sa inyo at tinanggap naman ninyo bilang saligan ng inyong, sabi nga ho natin, pananampalataya. What is the basis of our faith? Walang iba po kundi ang salita ng Diyos. Kaya nga yung unang Korinto, chapter 1 po, verse 18, baliwala po yan sa mga tao po na hindi nananampalataya. The gospel doesn't ring a bell to them, Hindi po yan katanggap-tanggap sa isang taong walang pananalig kay Kristo. But for those who will be saved, it is the power of God unto salvation. Para sa mga maliligtas, ang mabuting balita po ay kapangyarihan ng Diyos, una sa mga Hudyo, pangalawa sa mga Hentil. Tayo ho, pangalawa ho, the Gentiles. Niligtas tayo because of our faith. Sa verse 2, sabi dito, niligtas kayo sa pamagitan nito kung matatag ninyong panghahawakan. Sabi nga ho natin, panghahawakan. May nangaral, may nagpaalala, nagkaroon kayo ng pananampalataya ngayon. Pero yung pananampalataya na yan, dapat panghawakan natin para lumago. Kasi pag hindi po lumago ho yung pananampalataya na yan, sabi po dito, in the last part, maliban na lamang kung walang kabuluhan ang inyong pananampalataya. Pwede palang ganon. Your faith did not produce fruits. Walang bunga. At ang pananampalataya po na walang kalakip po na bunga, ano po sabi ng Bible, in the book of James, yan po ay patay. Kaya 4 po na ating tatalakayin ngayong umaga regarding the resurrection of the Christ, Unang-una sa lahat, tignan natin ho,
may paalaala ang resurrection ni Kristo. Hindi ho yan yung Easter Sunday, mamaya maghahanapan tayo ng itlog. Katuwaan lang ho yun, pero I think dito naman hindi na ninyo papahanapin yung itlog, bibigyan nyo sila mamaya ng isa-isang itlog. Naalala ko po dati, nung kami po ay nasa baptist po, medyo malupit ng kaunti eh. Pag wala ka pong nakuha ng itlog, wala kang breakfast, wala ka pong kakainin. Ngayon hindi naman ho tinago yung itlog dyan sa mga ilalim ng upuan ninyo. Yung mga itlog mamaya, bibigay sa atin. But that is not the gospel. Ano pong sabi rito? Pinapaalala po sa atin ang magandang balita. Kaya, nang siya'y muling nabuhay, naalaala ng kanyang mga alagad ang sinabi niyang ito, at sila'y naniwala sa kautusan at sa sinabi ni Jesus. Sabi ni Jesus, gibain niyo po itong templong ito. Sabi po nung kanyang mga kaaway, it took 46 years na gawin yung templo. Pero sabi ni Kristo, gibain niyo itong templong ito at pagkatapos ng 3 araw ay muli kong itatayo. Ano po yung message ng gospel? Si Kristo po mamamatay, yung kanyang physical na katawan. But He will rose from the dead after 3 days. Bakit po siya muling mabubuhay? Para ipakita po sa atin na siya ay Diyos. Siya may-ari ng kaligtasan. Siya ang may-ari ng buhay. Si Kristo ang may-ari po ng kamatayan. Kaya po napakagandang mensahe, pinapaalaala po ang magandang balita. Nung muling nabuhay si Kristo, naalaala ng kanyang mga alagad ang sinabi niyang ito. Destroy this temple and after 3 days, I am going to build this temple. At paano po niya na-establish yung temple? Hindi po kasi yung templong physical yung sinasabi niya. It is the temple of the Holy Spirit. Sabi ng Bible, hindi ba ninyo alam, ng inyong katawan ay templo ng banal na Espiritu, nasa sa inyo? Do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit who is in you, whom you have received from Christ? Kaya yung mga kalaban ni Kristo, they thought, 46 years bago tinayo. Tapos pag nasira yung building, 3 araw lang muli niyang i-establish po. Nung naalaala po ngayon ng kanyang mga alagad na, sabi nga po dito, muling nabuhay si Kristo, totoo pala yung pangako ng Diyos. Sino mang manampalataya sa Kanya, siya ang buhay at ang pagkabuhay. Kahit na mamatay po, basta nanalig po tayo, muling bubuhayin ni Kristo ang kanyang banal na templo. At yung banal na templo ho na yon, yung ating pisikal na katawan, bubuhayin po ng Diyos. Ikalawa, sabi po rito, hindi lang po pinapaalaala sa atin, ipinapangaral po ang magandang balita. Ang sabi po ng 2 Timothy chapter 4 verse 2, ipangaral mo ang salita ng Diyos. At pagsikapan mong gawin yan, napapanuhan na hindi, himukin mo at pagsabihan ng mga tao at palakasin ang kanilang kalooban sa pamagitan ng matyagang pagtuturo. Ano po yung itinuturo sa atin dito? Kailangan ho ipinapangaral ang salita ng Diyos. Whenever we preach the Word of God, isang buong araw ho pinapanalangin po yan. Whenever we convey the Word of God, I pray to the Lord, wag maging prosperity gospel. Wag umikot po sa mga pagpapalang pisikal. Kung hindi, ang ipangaral ko, ang kaligtasan ng Diyos, na kung sakaling tatalikod ka sa kasalanan mo, patatawarin ka ni Yahweh at bibigyan ka ngayon ng buhay na walang hanggan. That's the good news. Kaya po hindi ko po pinapangaral dito po na pagka naging born again kayo, yayaman kayo. Pag naging born again kayo, hindi na kayo magkakasakit. Pag naging born again po kayo, hindi na malulugi negosyo po ninyo. In fact, kabaliktaran po yan. Daranas po tayo ng maraming pagsubok, daranas po tayo ng marami pong mga problema. Kaya po, ang sabi ng Bible, ipangaral ninyo ang salita ng Diyos in season or out of season, sabi ng Bible. Kasi mahalaga po yung salita ng Diyos, yan ang nagbibigay ng pag-asa sa bawat isa sa atin. So, hindi lang tayo pinapaalalahanan, kundi pinangangaralan tayo ng Word of God. At ikatlo ho, ang sabi po dito, dapat ho tinatanggap natin yung ipinangaral sa atin, tinatanggap natin yung pinaalala sa atin ng mga pastor. Sabi po ng unang Tesalonica 1:6, sinundan ninyo ang aming halimbawa at ang halimbawa ng Panginoon. Kahit dumanas kayo ng napakaraming paghihirap, ano po yung ginawa nila among the churches of the Thessalonians? Tinanggap ninyo ang salita ng Diyos na may kagalakan mula sa Espiritu Santo. Napakaganda ng Filipos 4:4, ang sabi po doon,
Mga galak kayo sa Panginoon. Sinasabi ko, ang bawat isa ay mga galak sa Panginoon. Rejoice in the Lord always, and again, I say rejoice. Consider it pure joy. Ano po yung pure joy? Yung hindi po pwedeng bilhin ng kayamanan, hindi po pwedeng bilhin po ng anumang uri ng katalinuhan, katanyagan. Consider it pure joy whenever you experience, mga persecutions po na yan, mga problema po. Sapagkat alam ninyo, sa pamagitan ng pananampalataya natin, tumatatag po yung atin pong pananalig sa Diyos. Consider it pure joy. Tinanggap ninyo ang salita ng Diyos na may kagalakan mula sa Espiritu Santo. Pero ano po ang kalagayan ng mga taga-Tesalonika? Sinundan ninyo ang aming halimbawa at ang halimbawa ng Panginoon kahit, tingnan nyo po hindi ho ito pinagyaman na church, hindi nagkakasakit na church. Ang sabi nga ho rito sa Thessalonians, kahit dumaranas kayo ng napakaraming paghihirap, tinanggap ninyo ang salita ng Diyos na may kagalakan mula sa Espiritu Santo. Hindi po pagka nasa pananampalataya na tayo wala nang problema. Sana napanood nyo po yung ating film showing lalong ang dadami yung problema Lalong dadami po yung mga pagsubok. Pero sa kabila ng mga pagsubok na yan, God will always make a way if there seems to be no way. It's a very inspirational film, yung The Forge, pagka napanood po ninyo. Lalakas yung kalooban ninyo. Sayang nga lang, konti-konti lang po. Minsan nangungusap yung Lord sa film. Kahit nasabihin po natin na, di ba, Pastor, napapanood naman yan sa Netflix. Opo, napapanood yan. But our concern ay pakikipagkapwa-tao. Mahalaga naririto tayo, we fellowship. Totoo po, napapanood sa Netflix po yon. Pero ang dinidevelop po ng Panginoon doon, we can relate with the problems at doon po sa problema na yon, nakapagpapatatag po. Kaya nga po sila roon, lahat sila. Ang sabi nga doon sa Forge po, they disciple one another po. Kasi hindi po tayo pwedeng tumayo pag wala po ang salita ng Diyos. So tinanggap natin ang magandang balita with joy sa kabila ng lahat ng mga pagsubok. Next, ang sabi po dito, pinananampalatayanan naman natin ang magandang balita gaya ng sinabi ni Pablo. Dito po in the book of Mark, chapter 1, verse 15, sinabi niya, dumarating na mga takdang panahon at malapit na maghari ang Diyos, kaya't magsisi na kayo, repent. Repent. Yan po ang message ng gospel. Repent. Ako po, matapang po ako, lalo na sa mga pastor ng Marbal po. Sabi ko, ano po yung yung inihahatid ninyo? Gagaling. Kung may namatay dun sa church nyo, pagagalingin. No, that's not the gospel. Kaya kung may mga nagbibigay ng flyers dito, tinitignan ko muna kung papupuntahin ko kayo doon o hindi. Hindi yun ang salita ng Diyos. Ang sinabi po dito, talikuran na ninyo ang inyong mga kasalanan at panampalatayanan ninyo ang magandang balita. This is the gospel. We address sin. At yung kasalanan po, kinamumuhian na ng isang mananampalataya. At pag tinalikuran mo yung kasalanan, kapatid, mabibuild up yung pananampalataya mo sa Diyos tungo, sa pinag-aaralan natin ngayon, tungo sa buhay na walang hanggan. Marami maipapahamak ngayon. Alam niyo po, huwag kayong magagalit sana, lalo na yung makakapanood nito. Useless yung mga procession kanina, nag-create lang tayo ng traffic doon. Useless po yun. Useless po yung pagpipinitensya natin. That is not the message of the gospel. Useless lang nagpasyon kayo. Pagkatapos naman di ba? May inuman after nung pasyon. That is not the message of the gospel. Na pagkatapos po niyan, hindi ho totoong patay ang Diyos pag Biyernes Santo. Sabi nila, walang maliligo. Dapat nga maligo kayo pag Biyernes Santo. Na pagdating ng Biyernes Santo, huwag kayong kakain ng karne. Kumain nga tayo ng karne dahil mura pag Biyernes Santo, karne. Amen po ba? Wala naman sinasabi na masama po yan, kapatid Pero yung message ng gospel, hindi naman natin tinuturo sa church, baka talagang magalit po ang Diyos sa atin. Sinabi niya, dumating na ang takdang panahon, malapit nang maghari ang Diyos,
Kaya't magsisi na kayo. Ito po yung message ng gospel eh. Magsisi na kayo at talikuran ninyo ang inyong mga kasalanan, panampalatayanan ninyo ang magandang balita ng Diyos. Ikaapat to, tignan natin mga kapatid, kailangan pinangahawakan natin yung magandang balita. We hold on to the Word of God. Kasi tinanggap mo nga, hindi mo naman pinangahawakan. Sabi ng ikalawang Tesalonica 2:15, kaya nga mga kapatid, magpakatatag kayo at panghawakan ninyo ang mga katuroang ipinasa namin sa inyo. Do not forget po, the reason kaya nagba-Bible studies tayo, kasi yun po mag-guide sa buhay po ninyo. Ano yung mga tinuro ho natin? Kailangan ho marunong magpakumbaba. Kailangan ho tumutungo tayo sa Diyos. Kinakailangan ho winawaksin natin ang mga kasamaan. Kailangan ho dumudulog tayo sa mga panalangin. That is the message of the gospel. And sabi po dito, panghawakan ninyo mga katuroan na ipinasa namin sa inyo na sa pamamagitan man ng aming sinabi o ng amin pong mga sinulat. Huwag po kayong magpapadaya na dun sa church na yon, pastor, hindi ho ina-address yung kasalanan, kaya masaya kami. Mga kapatid, that is not the gospel. Ipapahamak po kayo nun. Kasi yung tunay po nagpapahayag ng salita ng Diyos, the pastor will always address the sin. Pagka mapapahamak ka na, lumalakad ka po doon po sa hindi tamang pananampalataya, the pastor will address the sin. Bumalik ka dun sa asawa mo, kapatid, kasi hindi tama yan, maiimpyerno ka dyan. Panandalian lang na yan, kagustuhan ng katawan mo. Pero kitang-kita ng Diyos ang lahat ng ginagawa natin, dapat panghawakan natin ang lahat ng katuruan po na ipinasa namin sa inyo. Pagka ho pinanghawakan ninyo yung pagtalikod sa kasalanan, you are now accepting the gospel of the Lord Jesus Christ. Next, tignan ho natin, hindi lang ho natin pinanghahawakan. Tignan ho natin sa pangwakas, 1 Corinthians chapter 15 verse 3 to 4. Kinuha ko kasi natin yung teksto natin sa unang Korinto, doon po sa 15:1 hanggang 2. But we have to look at the context. Tingnan natin yung konteksto po ng unang Korinto 15:3 hanggang 4. Sapagkat ibinigay ko sa inyo bilang pinakamahalaga sa lahat ng tinanggap ko, si Kristo'y namatay. Ituro natin palagi yan. Jesus Christ died for our sins. While we were still sinners, Jesus Christ died for our sins. Sabi po ng Romans 8:1. At ang sabi po dito, tulad ng sinasabi ng kasulatan, inilibing siya. Si Kristo po'y namatay, si Kristo po'y inilibing at pagkatas ng 3 araw, si Kristo'y nabuhay na mag-uli. At muling nabuhay sa 3 araw, tulad din ng sinasabi sa kasulatan. There is a good news. Ang good news po, si Kristo po'y namatay, si Kristo po'y inilibing, pero hindi po huminto sa kamatayan niya at sa paglibing. Si Kristo po ngayon ay buhay. And Jesus Christ is alive today, kaya nga ho, nakakangiti tayo sa problema, kaya ho, mamatay man tayo, confident tayo na makakasama natin si Jesus, dumating man ang laksa-laksang problema, mapagtatagumpayan po ng isang mananampalataya, because He is an all-sovereign God, nakaupo siya sa trono niya, at ano man ang nangyayari ngayon, hindi mo man maintindihan yan kapatid, hindi mo man matanggap yung mga mabibigat na pagsubok, please remember, Jesus Christ is sitting in His sovereign throne. Ang lahat ng bagay po ay nasa kamay ni Kristo. Ang lahat ng pangyayari po, inayon ng Diyos po yan. Pinagtagpi-tagpi niya. All things work together for good. Lahat ho ng ating kinalalagyan ngayon, bahagi yan ng plano ng Diyos. Plano na ikaw po ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Opo, hindi natin inaalis, pagyamanin tayo ng Diyos. Pero ang gospel po, ang ultimate reason po bakit may gospel, para tayo po'y tumungo sa buhay na walang hanggan. Tayo po lahat ay tumayo. Purihin ka dakilang Ama. Hallelujah, hallelujah. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito na ginugunita namin ang muli mo pong pagkabuhay.
sa lahat ng nangaral at sa lahat po ng nagbigay ng buhay na walang hanggan. Ikaw po ang buhay, ikaw po nakaupo sa trono ng langit ngayon, at ikaw po ang nangako sa amin na kami man po'y mamatay, pag nanalig kami sa inyo, ay muli niyo po kaming bubuhayin. Thank you for the resurrection of the Lord Jesus Christ. Maraming salamat po sa pagkabuhay na mag-uli. Sa lahat ng nakikita namin sa labas po ng aming tahanan, ang napakagandang mga bituin, ang araw po na hindi natitinag sa kanyang pag-init po at pag-ilaw niya, ang mga bituin po, mga buwan, nakikita namin po, Panginoong Diyos, hindi nawawala po ng kanyang kaningningan. Ang napakalaki pong dagat, na pag nakikita namin, Panginoong Diyos, hayag ang kapangyarihan mo, ikaw ang gumawa ng langit at ng lupa, ikaw ang nagbigay po sa amin, Panginoong Diyos, ng kamangha-mangha po naming paghanga sa lahat ng mga kabundukan at sa lahat po, Panginoong Diyos, na mga taong nilikha mo, maging ang mga hayop at ang mga halaman, mga dambuhalaman o mga maliliit. Lahat po, Panginoong Ama, ay magbibigay ng papuri, magbibigay ng pagdakila, sapagkat si Kristo po'y muling nabuhay at si Kristo po'y nakaluklok sa trono ng Diyos ngayon, doon po sa buhay na walang hanggan sa langit. Maraming salamat po, Ama naming makapangyarihan, sapagkat hindi po nawawala ang inyo pong pangako sa amin. O Lord, ipinaalaala mo sa amin at ipinangaral ang iyong salita, kaya kami nanampalataya at pinanghawakan namin ang lahat po napakinggan naming magandang balita na ito. Na kung paano po si Kristo po ay namatay, inilibing, siya po'y muling nabuhay pagkatapos po ng 3 araw, at ngayon po'y nasa kanan po ng trono ng luklukan ng Ama. Panginoon, ano man ang amin pong kinakaharap, alam namin, Panginoong Diyos, meron po kaming tagapanalangin sa Ama at hindi niyo po kami pababayaan, Panginoong Diyos, nagkakamalit, nagkakasalapan po kami, patuloy po ang pagbuhos ng kapatawaran, ng pag-iingat, at lalo na po ng kagalingan namin sa lahat po ng mga espiritual na kahinaan. Ama, panghawakan nawa namin po ang lahat ng magandang balita na ito, at sana po sa pagtatapos po ng amin pong buhay o pagtatapos po ng aming gampanin po sa mundong ito, natumbok po namin ang kahalagahan po ng buhay na walang hanggan. Muli, Ama, maraming salamat po. Ang pinakamataas na papuri at pagdakila ay tanging sa iyo lamang po. Sa banal po na pangalan ni Jesus, ang lahat po ay magsabi ng Amen. Palakpakan po natin ng Diyos. Para po sa ating tithes and offering, tayo pong lahat ay manalangin bago po tayo magkalaob. Heavenly Father God, we praise you and we glorify your name sa mga pagpapalang ito na aming pong ating natamasa, O Lord. Maraming salamat, Lord, sa biyaya ng mga trabaho, sa biyaya ng mga negosyo, sa lahat po, Lord God, ng mga pang-araw-araw na aming mga pangangailangan for providing for us, O Lord. Maraming salamat po. Dalangin namin, Panginoon, na ang mga kaloob na ito ay magamit po ng tama at wastos sa iyong banal na kalooban. And we ask, Lord God, sa mga naghahanap man po na kanilang mga trabaho, sa mga kanilang mapagkukunan sa pang-araw-araw. Meet them, Lord God, in all their needs. At I know that you will provide for them, O God, upang sa susunod na pagkakataon, sila naman po ay makapagkaloob sa iyo at makapaghandog na mga papuring ito. And this we ask, Lord God, in Jesus Christ's name we pray. Amen and amen. I come before you today, and there's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me, for all the blessings that I cannot see. Thank you, Lord. Thank you, Lord.
with a song of praise, with an outstretched arms, I will bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Amen. Para po sa mga announcements, birthday celebrants rather. So sa ating pong mga upcoming birthday, April 25, Attorney Marlene Resos. Wala na po. Meron po bang hindi natawag sa umagang ito? Or mga nagdiriwang halang wedding anniversaries? So kung wala pa, sige po, sa lahat po ng natawag, pag-pray po natin sa harapan. Amen. Samahan niyo po ako sa panalangin. Lord, maraming salamat po sa panibagong taon na itadagdag niyo po sa buhay ni Attorney Malen. We pray, Lord God, na patuloy niyo po siyang pagpalain, Panginoon, ng maayos na kalusugan sa kanya pong trabaho, sa kanya pong kumpanya. O Lord, bigyan niyo po siya ng blessings upon blessings. May favors and provisions be upon her, O God. And may you bless the works of her hands, O God. At from the top of her head to the soles of her feet, iba yung pag-iingat po ang iyong ibigay sa kanyang buhay. At maraming salamat po sa buhay ng aming kapatid na ito na patuloy po na bigyan niyo po sila ng pagpapala na nagmumula sa iyo, and you bless her entire household, O God, in the name of our Lord Jesus Christ. This we ask in your name. Amen and amen. Happy birthday po. Para po sa announcement po for next Sunday, amen. So, April 27 po yan. Ang ating pong presider is si Brother Vic Soriano. Tithes and offering, Brother Vic Soriano. And ang flower bringer naman po ay ang Melendez family. For our Bible studies and fellowship, every Wednesday po yan, 7 o'clock in the evening at our Facebook page. And our prayer meeting, we have 2 sessions. So every day po, 5 a.m. to 6 a.m. And every Friday, Saturday, and Monday, 8 p.m. to 9 p.m. So kung wala na po, binibigay ko na po ang floor for our closing prayer and benediction. Praise God. Tayo po lahat ay tumayo. Tanggapin po natin ang pagpapala, ang gabay at ang pag-iingat po ng dakilang Diyos. Panginoong Ama naming makapangyarihan, sa pamagitan po ng inyo pong habag, ng inyo pong grasya, patuloy Panginoong Ama, nagsusumamo ang lahat ng inyong mga anak. Lingapin niyo po at patuloy pong patawarin kami sa lahat ng amin nagawa mga pagkakamali at pagkakasala. Akapin mo po kami ng inyo pong magandang balita palagi, Panginoong Ama, upang hindi kami mawawala ng pag-asa, anuman ang kinakaharap namin, anuman ang mga pagsubok na dumarating. At sa pamagitan po ng kapangyarihan ng Ama naming nasa langit, gayon din po ng pag-ibig ni Kristo Jesus, at ang pakikipisan po ng Santo at Banal na Espiritu, maraming salamat sapagkat ikaw po ay buhay, Panginoon. Ikaw po, Panginoong Diyos, ay nakakaalam, nakakabatid po ng amin pong mga hinanaing. Kaya sa pamagitan po ng ngalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu, binabasbasan ko po ang lahat ng iyong mga hinirang. Pagpalain nawa at ingatan kaming lahat ni Yahweh, kahabagan nawa at subaybayan kami ni Yahweh, lingapin nawa at bigyan kami ng kapayapaan ni Yahweh ngayon at magpakilan pa man. At gaya po ng panalangin po ni Haring David, Panginoon, ibinibitaw ko ang lahat po ng mga pagpapala na ito sa lahat ng mga kapatid, na kung paano idinalangin ni Haring David ito, tanggapin po ng bawat isa. That surely goodness and love will follow us all the days of our lives, and we will dwell in the house of the Lord forever. Maraming salamat, Ama. To God be the glory. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Palakpakan po natin ng Diyos.
Tatapos na po tayo at wala po munang uwi. Meron po tayong hinandang munting salo-salo para po sa bawat isa. Tayo pong lahat ay umawit at magbigay ng papuri sa ating Diyos. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky, Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky, Lord, I lift your name on high. You came from